Hindi ko po siya kilalang lubusan. Okay. Ang Sorry. sinasabi, ang alam ko lang, dahil hindi naman ganun kalaki yung agwat ng aming edad, ay kung saan sila nagpupunta, maaaring nandun din ako, no? So, pero hindi kami buddy-buddy, hindi kami palsy-walsy. Okay. But anyway, ito po na talagang medyo nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba may credibility ito mga expose ni Congressman Saldico? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali. Hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce, di ba? Opo. Sa kanya, binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa gusto niya at sa ayaw niya, baka naman hindi niya alam na talaga nasa ilalim niya, kaya sinabi niya, mahiya kayo. Sinong kayo ang mahihiya? Di ba? Yes po. Para mahiya, yung dapat tinutukoy niyang mahihiya, dapat siya mismo ang magsabi. O sino kayo ang dapat mahiya? Kasi parang sinabi mo, kayo dapat mahiya. Pero ako, hindi ako kasali Apo. Diba? May iba yung ganun di ba? Kaya, kailangan liwanagin natin. Huwag yung kasi pahapyaw-hapyaw, palampas-lampas, pasagi-sagi yung ating ginagawa Nagugulan yung tao Sa ginagawa nila ngayon, sinasabi ko na to yung epekto ng baha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, yung mga walang pera sa ospital, yung mga walang pambayad sa anumang kapangangailangan, kalsadang bulok, tulay na nahuhulog, lahat yan. Sabihin natin, yung Ghost Project at iba pa. Kung susumatotalin mo yan, baka para tinamaan tayo ng lindol na 7.2 magnitude. Yes po. At gaano katagal aabutin mga recovery period? Diyan masakit ang loob ko Bakit? Wala na akong 30 taon pa para mag-recover yung ekonomiya ng ating bansa. Ang ginagawa nila, ginagahasa nila, tapos sasadsad na yan sa ilalim. Below zero pa yan pupunta, aabutin yan. Diyan masakit ang loob ko dahil kawawa yung mga bata. Apo. Kawawa yung mga walang kamuwang-muwang. Opo. Kahit na yung mga ibang tao na bigyan ng isang katutak na ayuda, milyon-milyon ang kinalat nila nung eleksyon. Pero, sino magbabayad doon sa mga kotse na wala? Nagpatong-patong na lang, parang aluminum foil yung kotse. Opo. Sino magbabayad sa mga TV na pinag-ipunan nila? Binigay ng pera ng mga OFW sa mga kamag-anak nila, yung mga sari-sari store nila, yung mga tindahan nila, yung mga coffee shop nila, kung ano man. Naupos lahat yan. Yes. O ngayon, nagtuturoan ngayon, nagtatakipan. Stop it. Kasi everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this, di ba? Apo. Ngayon, sasabihin nila, ikaw, pumunta ka ng Chile. Para huwag ka na makisawsaw dito. Hindi pwedeng ganyan Binalangyanan natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na disgrasya na sila. Pagkatapos ngayon, parang, di namin alam sinong gumawa niyan Hanapin muna natin mga mukhang multo. Yes. Tama Hindi po. pwede yan. Yan, tama po kayo, Senator. Parang nawawala po talaga yung accountability, nagtuturuan. But anyway... The institutions are blowing up. Yes. You know, we want to see the wheels of justice turn and turn quickly, not slowly. Because, what are you waiting for? Another bagyo? Another hanggang nguso, yung baha? Yung bang hinihintay pa natin, di ba? Apo. Kasi ang nangyayari tao si Saldico, si ganito, si ganyan, si DPW, wala lahat yan. Parang sarswela. Gusto nyo ba binibigay nyo sa tao isang sarswela? Ano to?
Samantalang, yung mga nasa itaas, sasabihin natin, oh, sinong may kasalanan? Si Speaker, si kusino. I tell you, the Speaker of the House or the Senate President will not be able to insert 5 pesos kung hindi aprobado ng Malacanang. Yun. Oo. Paano? Paano? Di ba? Kami, nandun din kami nun eh. Opo. Nasa Senado din ako eh. Opo. Wala kaming ganyanan. Hindi pwede. Dahil meron kaming pagtingin, meron kaming paggalang sa institusyon. Hindi kailangan kaibigan ko ang presidente. Hindi kailangan buddy-buddy ko presidente. Kahit sino pa ilagay mo sa Malacanang, ang respeto dapat nandun sa posisyon. Yes. Nandun sa Malacanang. Hindi kung sino man ang nakaupo dyan. Tama. Kaya yung kung sino man ang nakaupo dyan, kung ikaw na nagiging kahiya-hiya ng ating bayan, eh wag natin, kasi ang nangyari, hinahati natin yung tao eh. Duterte ka ba o Marcos? O bakit? Ang dami dito. Hindi ako Ang dami dito, bumoto ng Marcos Duterte. Whether Duterte sila o Marcos sila, tandem yun eh. Magkasama yun, di ba? Yes po. O, iba nagsisisi. Yung iba okay lang kasi kasali sila sa racket. Okay lang. Yes. Walang problema. Individual opinions yan. Meron tayong saligang batas. Are we a democracy under a constitution? Or are we totally anarchy na talagang tawag mo dito? Or corruptocracy? Di ba? Ano ba tayo? Ngayon, kung tayo constitution ang ating batayan, ang ating sistema ng pamamahala, ng ating pamahalaan, kung ano man ang mangyari sa Pangulo, merong pangalawang Pangulo. Hindi ginawa yung konstitusyon dahil si Sara Duterte ang vice-presidente. Hindi ginawa yung konstitusyon na yan dahil si Marcos magiging presidente. Hindi Correct. po yan eh. Wala yan eh. Walang pangalan yan, walang anino yan. So, itong ginagawa ng mga taong bayan, at wag natin bibilangin yung lamang nasa Luneta, nasa EDSA, kung saan-saan. Paano yun nasa ospital na nakapila doon ilang araw na, ilang linggo na, hindi makapasok? Yes. Paano yung mga nasa bahay nila na hindi makabangon para pumunta sa ospital? Yung wala nang makain, kumakain sa garbage cans na pumupulot ng basura para kainin. Hindi sila kasama sa rally. Paano yung mga manggagawa na mawawalan ng sweldo sa isang araw kung sila nasa rally? Correct. Paano yan? Hindi nyo binibilang yan. Opo. Kaya kuminsan, ayoko nga magsalita. Sabi nila, pupunta ka ba sa rally? Bakit? Sabi ko, ilang taong kami nasa rally? 1983. 86 hanggang 86 yan. 3 taon nasa rally. Ito 3 araw pa lang. Yes. Ano sasabihin nyo? Iba sa amin namatay na. Iba sa amin na torture, na kulong. Yung ibang kasamahan natin, binaril mismo dyan sa Welcome Rotonda. O yung anak ni Princess Nebenso, si Fidel. Dyan, binaril mismo sa Welcome Rotonda. Pero 3 taon yan. Ano bang gusto natin mangyari? Yes. Kasi hindi tayo nagkakaisa eh. Kung corruption, lawlessness, yung deceit, yung talagang kawalanghiyaan, yung kanya-kanyang self-preservation. Sipin mo, wala kang pambili ng baterya para sa motorsiklo mo o jeepney mo, pagkatapos makita mo 400 milyon na lulustay sa casino. Correct. Ano ka? Anong sasagot mo sa kanila? Senator, regarding po dito na pag-uusapan niya rin lang naman natin ang rally, eto po kasing pahayag ni Yusek Claire Castro, ang sabi niya po ay sumusuporta po ang Iglesia ni Cristo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa kabilang banda naman po, sabi ng ombudsman, nakakuha daw po ng kakampi itong si BP Sara Duterte sa mga Iglesia ni Cristo. Parang magkaiba po yung kanilang paniniwala tungkol sa rally. Ano po yung masasabi niyo dito? Alam nyo, matagal na strategy na yan. Wala pa si Heso Kristo sa balat ng lupa. Strategy na nila yan. Divide and conquer. Di ba Okay. natin alam yon? Apo. Hatiin mo yung mga tao, magkagulo sila para sila nag-aaway-away. Tayo, lusot tayo. Trilyon-trilyon ang nakaimbak sa atin. Di ba? So, ganyan ba gusto natin mangyari? Kasi nakakahiya na tayo eh. Sa buong mundo, pinagtatawanan tayo. Hindi pa tayo nadala, isang Marcos. Susunod pa, pangalawang Marcos. At inaasahan mo, isa pa ang susunod na Marcos pa? Di ba? Ito, ayoko sana ganun personalan eh. Dapat hindi ganyan ang usapan. Pero, hindi, parang masyado yung tinatanga yung tao eh. Masyado ginagago yung tao. At doon ako naiinis. Bakit? Pag nagkagulo dito,
at nagkawasak-wasak ekonomiya, sabi nila, oh, yung stock market bagsak, yung dollar malapit na magsisenta. Kaya masaya yung mga OFW kasi pagbalik ng pera nila, imbes na 57, magiging 60. Yes. O paano yung nandito? Yung 110 milyong tao na iiwan dito, na ang gasolina ng presyo tataas. Bigas natin inaangkat, tataas din yan pag ang dollar maging 60, 70, 80. Di ba? So, wag natin baliwalain itong mga pangyayaring to dahil para sa iba nakakatawa kasi mukhang tanga si ganito, si ganyan, sinungaling, si ganito, traidor, si ganito, naglalaglagan. Lahat itong mga bagay na ito, walang epekto yan. Walang epekto yan. Ang tinitingnan ng tao, katarungan ay dapat mabilis ang gulong. Di pwedeng unti-unti. At bakit parang ang hina-hina? Presidente mismo nagsabi, mahiya kayo. Presidente mismo nasabi na mahiya kayo sa korupsyon na ginagawa nyo at mahiya kayo sa dami ng utang na babayaran ng mga anak natin. Senator, si Coach Oli po ito. Ibig sabihin, hindi niya alam yon? Coach, si Coach Oli, Senator, may mga katanungan po Hi, sa inyo. Coach! Senator, sang-ayon po ako doon sa sinabi niyong sumasadsad na tayo eh. Talagang medyo, hindi lang medyo, talagang malala na tayo, no? Meron po akong dalawang katanungan. Dahil kung susundan ko yung sinabi niyo, napapanahon na ba na ipanawagan ang Marcos resign? Pangalawa po, anong take nyo doon sa nagsasabi na wag nating pababain si Bongbong Marcos dahil ang papalit ay si VP Sara? Kasi sabi ko nga sa inyo, no? Si VP Sara, siguro ang pinakamahaba naming conversation ay, hello, good afternoon, ma'am. Yun ang pinakamahaba naming conversation. Walang personalan to. Pero sinabi ko kanina, meron tayong saligang batas. Sabihin na lang natin, hindi si VP Sara yung Vice President. Kung aso man yung Vice President, sinabi sa saligang batas, yung Vice President ang kukuha ng posisyon ng Presidente pag siya ay nawala, sa anumang paraan. So wag nating gamitin yung personalan. Kasi sinasabi natin, ikulong ang magnanakaw, ikulong ang mga kasali. O ngayon, kung halimbawa, kasama ang Presidente do sa gulo na ito, kasi hindi pwedeng hindi niya alam paano mo paniniwalaan? Paano mo mapapaniwalaan kay Juan de la Cruz na exempted siya? Ang mga bulok ay lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng DPWH, etc., etc. Yun lang ang bulok, pati BIR sama nyo na. Dahil yung BIR talagang nagigilit na yung mga lieg ng mga negosyante dyan. Okay? So, sabihin mo, lahat ng tao bulok na. Ang isang hindi bulok, si Marcos lang ang hindi bulok. Dito sa buong bansa na to, siya lang ang hindi bulok. 3 taon tayo nasa ilalim ng pamumuno ni Mr. Marcos. Yung mga bumoto man sa kanya o hindi bumoto sa kanya, Pilipino po tayong lahat. Kung ano man ang ating kinalabasan ngayon, kung ano man ang itsura natin ngayon, sa sarili natin, pagtingin natin sa salamin, at sa buong mundo, kung ano man yan, 3 taon po yan isinagawa. Hindi po ibang tao ang gumawa dyan. Wala tayong proxy president. Wala tayong substitute. Di ba? Isa lang ang binoto natin na presidente, isang vice-presidente. Sila dapat ang mga laga dito sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po yan dapat hold upin habang gising na ganyan. Di ba? Kaya mahirap po eh. Mga kaibigan ko rin yung mga yan eh. Hindi ko naman kaaway sila eh. Pero sinasabi ko, ano isasagot mo sa taong bayan pag yan ang inyong pamunuan? Di ba? Kaya yung pag-resign, iintayin nyo ba na lahat ang buong kwento may buo para ipakita kung gano'ng kabulok nangyari mula itaas hanggang ilalim? Kasi yung mga DE na yan, yung mga assistant DE na yan, wala pong magagawa yan kung hindi alam ng Secretary of DPWH at hindi makakagalaw yung Secretary of DPWH na yan. Si Manny Bonoan, walang magagawa yan unless sa taas, aprobado sa taas. Senator, yan ang ating problema dahil marami nagsasabi, hindi daw talaga bababato si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. So, magtitiis tayo na pagpapatuloy ang ghost projects for 3 more years, possibly. Hindi naman po nasa sa presidente ang plano na umalis sa pwesto. Sa buong mundo, ang lahat ng presidente na naalis sa pwesto, hindi po siya nagplano nun. Minsan,
Isang araw lang, 2 oras lang. Yung tatay na lang niya, pinlano ba nilang umalis? Hindi. Pinlano ba nila? Hindi. Karton-karton, kung ano-ano, mga alahas, mga pera, iba pa, titulo. Lahat dala-dala nila, nasa kahon ng Pampers, di ba? Okay. So, ibig sabihin, walang nagpaplano. Walang nagpaplanong matanggal sa pwesto. Lahat yan, kapituko yan. Kapitlinta. Kapitlinta. Lahat yan. So, hindi na, minsan wala na sa kapangyarihan ng Pangulo kung siya ay aalis o hindi. Wala na sa kapangyarihan ng spokesman, ng kabinete, ng kung sino-sino dahil lahat po sila kasabwat dun sa pagtatakip kung anuman yung mga anomalya na nakikita natin. Dahil yung nakikita natin, yun lamang ngayon sa DPWH eh. Nakita nyo na ba yung gawain ng BIR? Isang kaibigan ko nagbayad ng 7 million pesos. 7 million pesos. Magkano ang napupunta sa gobyerno? Wala pa 1 milyon. Saan napunta yung 6 na milyon? Yung isang kaibigan ko rin, may kilala ako, nagbayad 800,000. 800,000 na napunta sa gobyerno, 80,000. Oh, hindi pa natin pinag-uusapan yan, ha? Binabanggit ko lang dahil ang buong akala natin matindi, malala na itong DPWH, kaya trilyon na pinag-uusapan. Kung idagdag mo yung mga iba na yon, at umabot yan ng 6 na trilyon, hindi na kaya ang tao isipin ilang zero yan eh.